tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy. Ang sinasabi ng saligang batas, usisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na natin na ulit-ulit yun. Iprinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin, ano ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang-halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Hindi si Inday Sara. Irrelevant naman kay Inday Sara. Sinabi niya, I can do without. Kung ayaw niyo, diwag. Pero kung ayaw, it does not come to that. Kung i-zero budget nila, mukha namang hindi. Mukhang gagawin lang 50%. Pero kung i-zero budget nila, may problema sila dyan. Kasi that will be a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. In which event, Inday Sara can go to the Supreme Court and question that. Hindi mo naman pa pwede yun. Dahil opisina yan Kailangan, lalo pa Vice Presidente, pangalawang posisyon, pinakamataas sa hierarchy ng political leadership dito sa ating bansa. Pero yung 50%, hindi, wala yun Kahit na walang budget, tatrabaho. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda Walang agenda siya. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako magtatrabaho, sabi niya. Correct, attorney. Tama po kayo. Pero parang medyo mahirapan tayo makapagtrabaho kung medyo bitin-bitin ang ating budget, attorney, no? Kung kakalahatiin, ano kaya mga solusyon na gagawin dito ng ating VP? Like support na lang din ng mga ibang departments or government agencies sa mangyayari dito? Madali lang naman yun All you have to do, kung wala kang budget, di tumakbo ka sa mga departamento, bigyan ka ng ayuda. Ang bibigay naman yun meron naman silang budget Correct. Exactly on point, attorney. At ano naman po masabi niyo, attorney, sa planong impeachment laban kay VP Sara dahil sa issue ng confidential fund? Unang-una, yun yung confidential funds as a ground. Hindi yung impeachable yun. Number one, yung pondo ng confidential, yun ay galing sa Office of the President. And the President has the power and the right to have confidential funds for obvious reasons, security. At nung humingi si Inday Sara, dahil nga sanay siyang humawak ng confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado, correct, binigyan kaagad siya ni Presidente Marcos Jr. So, paano masasabing unconstitutional yun? Yung pondong yun, galing sa Presidente. At binigay niya para gamitin doon for the purpose for which it is intended. So, wala ka na paano mo sasabihin na illegal yun? Number two, yun naman hong sinasabing yung 73 billion something na sabi ng COA, sabi niya, medyo hindi yata tama yung paliwanag ninyo. Kaya meron kayong notice of disallowance. Yung ginagamit ng Kongresong yun, hindi yun dapat ginagamit pa yun kasi premature, hindi pa pinal. Right. So pag hindi pa pinal, bakit mo gagamitin? Kasi there are many instances where the COA gives a notice of allowance and reverses itself pagkatapos mapaliwanagan. So malabo na yon. Pangatlo, merong pending sa hukuman, Supreme Court, on the question of the legality of the confidential funds. Kaya dapat talaga hindi nila pinag-uusapan yon. Maliban pa sa pinag-usapan na nila nung dalawang hearing sa nakaraan, in fact, they decided na huwag nang bigyan siya ng confidential funds. Talagang pinopolitika lang siya. Yun ang maliwanag doon. Correct. Napakalino, attorney. Kaya yan, Franz Castro, napakalino ng advice ni Attorney Salpanelo. Makinig ka ng mabuti para hindi ka magkamali sa tuwing may budget hearing dyan. Ay no, mahirap dito, attorney. Talagang napakalino. Pamumuliti ka talaga to. Alam naman natin, nakalaban ng Estado,
itong sila Franz Castro na yun yung masaklap, nakipag-connive ang ating pamahalaan. Pero sa ibang usapin naman, attorney, ito po, patungkol naman sa ating foreign direct investment. Ito, kung ang Kamara, sa ibang usapin, iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumagsak ang net foreign direct investment ng bansa nitong Hunyo sa $394 million mula sa $555 million noong nakaraang taon. Mas mababa rin ito, Attorney Sal, sa $510 million na naitala noong buwan ng Mayo. Pinakamababa rin ito, Attorney, mula sa nang maitala ang 314 million FDI noong April 2020 kung saan kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ano po nakikita ninyo dahilan, Attorney, kung bakit ganito patuloy yung pagbagsak po ng banyagang nais mamuhunan sa ating bansa? Unang-una, hindi nakataka-taka na nawawala yung mga investments. Kasi nga, alam nyo ang investor ng isang ibang bansa, dayuhan, ang unang tinitingnan dyan ay yung peace and order. Correct. That's one. Number 2, tinitingnan dyan yung infrastructure. Number 3, tinitingnan dyan yung stability, political instability. Ay yung tatlong yun, nakikita nila, medyo may problema tayo sa peace and order. Nagbali ka na uli. Yung crime rate, umakyat na. Yung drugs, nandiyan na naman. May resurgent. Pagkatapos, itong infrastructure, nakikita naman natin. Ito mo yung nangyari sa floods. Yes, correct. Paano ka mag-i-invest ka rito, pupunta ka sa lugar, tapos babahayin yung buong lugar mo. Oh, kaya hindi yung katakatakan na nag-aalisan, yung nandito na umaalis. At yung mga gusto, di ba sinasabi nila, because of the travel trips, maraming mga sabi mag-i-invest sila. Oh, pero pag nakikita nila, walang nangyayari. Maliban pa sa yung red tape ng gobyerno, hindi naman na gagawa ng paraan yan. Yun ang inireklamo ever since. Ang ako'y nandiyan pa sa gobyerno. Yun ang sinasabi ng ambassador ng China. Ang hirap mag-invest sa inyo. Napakahirap. Ang red tape nyo. O biro nyo yun. Kaya talaga hindi ako nagtataka kung bakit ganyan ang kalakaran sa foreign investments. Kung nila yung dating administrasyon, yun lang yun. Ganun lang kasimple. Kailangan na ipatupad mo yung batas. Tama. Hindi ka pwedeng mamili. Ang problema, ginagamit natin ang ehensya sa mga kalaban natin sa politika. O kaya ganyan ang nangyayari. Tingnan niyo si Digong. Hanggang ngayon, mataas ang rating niya. Kasi nung siya'y presidente, wala siyang kinikilingan. Ang dami niyang tinatanggal sa kabinete, mga lahat ng posisyon. Ayaw niya talaga ng korupsyon. Ayaw niya ng inefficiency. At pinatutupad niya talaga, regardless kung sino ang involved. Hindi kagaya ngayon. Talagang may kinikilingan halatang halata mo. Kaya may problema tayo. Pero attorney, in spite sa nangyari sa Davao City, no, nakita naman natin 6,000 kapulisan. Ngayon, nagbalik normal natin. Yung attorney, hindi naman naka-apekto ngayon, naka-apekto sa Davao City ang ginawang pambabusabos o imahe ng Philippine National Police na ginawa na Operation de la Torre sa Davao City ngayon? Maaari bang hindi maka-apekto yan? Kahit na wala ng bantaron. Kaya nga sabi ko, yung writ of amparo na nirelease ng Davao Court, habang maaaring sabihin na moot and academic na dahil wala ng banta sa ngayon, dahil wala na sila lahat doon. Sabi ko, ituloy nyo yung motion for reconsideration. Ituloy nyo yan. Most likely, di-deny naman yan ng Court of Appeals. Para makatakbo tayo sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema, kahit na moot and academic, there have been instances where, because the case is of paramount importance, papasukin nila yan. Kasi hindi po pwede na wala tayong jurisprudence sa ginawa nila sa KOJC. Dahil ang warrant of arrest, walang problema sa warrant It's the manner by which they serve that. Doon nagka-problema. Dahil nga illegal yung pamamaraan, that gave rise to the writ of amparo. Yun ang matinding kailangan mabigyan ng ruling ng Korte Suprema. Tama ba yung ginawa nila? Sabi nga ng lower court, mali. Kasi nagkaroon ka ng mga paglabag. Nagkaroon ka ng paninira.
tingnan niyo, yung clarificatory order niya, maganda. Kaya sinasabi ko, yun ang transfer ng criminal cases sa Quezon City Court. Yun ang ginamit ng Court of Appeals eh. Kasi daw, itong mga testigo, matatakot dahil influential daw si Pastor Kibuloy sa Davao. Eh sabi ko, teka muna, hindi mo pwedeng gamitin yung transfer. Bakit? Number one, iba yung criminal, kasi ang nakalagay yung sa ruling ng Supreme Court, September 27 of this year. Ang sabi niya, or of last year, tama ba? May 27 yata. Ang sabi niya, i-transfer mo lahat ng criminal cases na na-file sa Davao at ipapile kaugnay dito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy. O criminal cases eh. Eh yung writ of amparo, special civil action, civil, ito criminal. So kita mo nakakadang diferensya. Pangalawa, yun ang petitioner, hindi naman si Pastor. Correct. So walang kinalaman. Eh, KOJC at saka yung Jose Maria College. Pangatlo, hindi ba sabi nila matatakot? Sabi ng Supreme Court, yung mga tao magte-testify. O sige, lagay natin, civil action, writ of amparo. Sino ba magte-testify? Sino ba petitioner? Sino, ang petitioner, siyempre, yung naghabla, yung mga nilabag ang kanilang karapatan. Sino ngayon ang magte-testify against? O di mga pulis, o paano natin sasabihin matatakot mag-testify mga pulis? Hindi applicable eh. Kaya on all scores, hindi po pwedeng applicable. Kaya gusto ko talagang makarating sa Korte Suprema yan kahit na wala nang banta sa ngayon doon. Correct. Exactly on point, attorney. Kasi isipin mo, ang CA pa nagsabi that the RTC is not cognizant of what's happening about sa Davao City. Napakalino, mga petitioner po natin, yung ating mga misyonaryo at yung mga nag-aaral sa JMC. Napakalino. Nakatutok po sila sa ating butihing pastor lamang, attorney. At, Unang-una, yung sinasabit ni BP Sara, sa loob lang ng Kongreso yun. Iba namang sa ngayon, iba naman yung executive. Kasi yung executive, pipirmahan niya lang. Pag inaprubahan nyo, kung okay sa kanya, pirmahan niya. Kung hindi, hindi niya pipirmahan. Kaya mangyayari, yung dati mong budget nung nakaraan, yun naman. in other words, attorney, even though may sabihin natin, pinahintulutan ng ating Pangulo, yung ganong budget niya, hindi siya mai-impeach. Ito para sa kasagutan. Malinaw po. Hindi. Kasi yun, ginawa ng Kongreso yun eh. Sa kanya, mag-a-approve lang siya o hindi niya a-approvehan. Correct. Maraming salamat, attorney. At ito naman mula kay Charissa. Attorney, pwede niyo po ba maipaliwanag yung parliamentary courtesy na nabanggit ni Congressman Marcoleta sa budget briefing supposedly ng OVP kahapon? Pinaliwanag ko na yung kahapon, ulitin natin. Yung parliamentary courtesy, naging practice ko yun nung mga unang panahon, nung mga matitino pa, matatapat pa, yung walang interes sa kalokohan. At yan lately, mukhang hindi na aplikable. Pangalawa, sa totoo lang, yun ang saligang batas natin. Binigyan ang Kongreso, Senado at ang Kamara de Representante ng karapatan na usisain ang mga budget. So talagang pwede nilang usisain yan. Pero hindi yung ibig sabihin na porket may karapatan, pwede kang mag-abuso. Ha? Kasi nakalagay, usisain mo yan. Pagkatapos, sinasabi na out of courtesy, hindi na namin usisain. Tapos pag inusisa, magre-react. Akala ko ba may courtesy? Ay, hindi. Talagang dapat usisain. Yung courtesy, binibigay lang yon dahil kasama mo sa administrasyon. Pag hindi mo nakasama sa administrasyon yan, ay talagang, di ba? Obvious na obvious. Nung unang deliberation, out of courtesy, pinalusot nila. Pangalawa, pinalusot pa nila. Pero ngayon pangatlo, dahil magkakalaban na sila, hindi nila palulusutin. Kaya hindi applicable yung courtesy. Yan ano lang yon. Saka meron pa akong napanood. Nagreklamo yung isa. Sabi niya, paano naman ako magka-courtesy? Wala naman siya rito. Ha? Sabi ko, isa pa to eh.
Alam po, pag sinabi mong courtesy, hindi mo binibigay yun sa tao, binibigay mo sa opisina. So regardless of whether nandun yung head ng opisina, kung mag-a-apply yung courtesy yung sinasabi mo, ibibigay mo. Correct. Hindi yung tao. Talaga naman itong mga ito. Kaya alam mo, kahit na dumating ba yan, hindi dumating doon sa budget hearing. Sumagot man yan o hindi, talagang ano na yan, plano na yan. Talagang kakato. Pero mo, ilan? 1.25 billion ang tinap. Tinirihan lang 733 million. But even at that, si Inday Sara naman, creative yan. She can do without, as she said. Kaya magaling. Magaling yung ginagawa ni Inday Sara. Kaya siya napapamahal sa taong bayan. Nakala ng mga ito, pag siniraan nila na siniraan si Inday Sara, tatanggapin ng taong bayan. Ang problema sa mga yan, ang record nila, kung ikukumpara mo kay Inday Sara, walang-wala. Kaya itong magamang ito, napakaganda ng record. Kaya kahit anong itapon mo sa kanila, bumabalik ang basura sa. Maganda rin pala, Attorney Sal, no, yung sinabi po ng Constitution. Basahin ko lang, Attorney Sal, and I quote, "There shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He or she may be removed from office in the same manner as President. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation." So parang based on this constitutional provision, Attorney Sal, Congress can extend to the Vice President the same treatment that they're giving to the President right now. Di ba? Yung paglusot ng hindi kini-question yung kanilang pondo. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Hindi mali yun, hindi ako naniniwala doon. Pag sinabi ng saligang batas na a public position in public is a public trust, kailangan accountable ka. Whether you're president or not, hindi ibig sabihin, porket presidente, vice-presidente ka, hindi susuriin ang budget mo. Kasi pera ng bayan yan. People are entitled to know how are you going to spend that. But, ito yung but doon. Yung Office of the President, kung mapapansin mo, nagpupunta rin sa budget hearing. Pinapadala yung Executive Secretary. Alter ego niya yan So, pinapaliwanag. Ang hindi maganda, yung aabusuhin mo. Sa akin, yung courtesy, hindi mahalaga sa akin yan. Ibig sabihin ng courtesy dyan, yung maging magalang ka. Pero it doesn't mean na hindi mo na susuriin. Kailangan talagang suriin. Pero ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na natin na ulit-ulit yun. Iprinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang-halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Hindi si Inday Sara. Kaya bumabalik sa kanila. Sa isang panayam ni Manong Ted Filon, nahirapang sumagot si Congresswoman Arlene Brosas nang matanong kung bakit hindi na dumadaan, Attorney Sal, sa committee deliberations o committee hearing ang proposed budget ng House of Representatives. At nabanggit doon ni Brosas na yan daw ay bahagi ng long-standing tradition sa House of Representatives na tatalakayin na yon, hihimayin na yon sa plenary. Noong ini-invoke ni Congressman Marcoleta ang long-standing tradition ng House of Representatives sa paghimay sa pondo ng OVP, antay sila doon. Dapat ba, Attorney, na tanong ni Manong Ted, dapat bang idaan Congresswoman Brosas sa committee deliberations? Hindi siya nakasagot ng diretsyo at napatameme at maganda daw ang suwestyon. Anong tingin mo doon, Attorney San, na pagpabor sa kanila, okay lang, pag sa kalaban na, di natin gagamitin yung mga tradisyon natin na kasanayan dito sa Kamara? Sinagot ko na yan. Ilang beses ko na pinaliwanag yan. Yan tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy
Ang sinasabi ng saligang batas, usisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Saan nagpunta yung mga budget ninyo. O kaya dapat pantay-pantay lahat yan. Kaya lang, dahil nga politika at kontrolado nila ang Kamara de Representante, ganyan na nangyayari. Kaya nga hindi ba, palagi sinasabi ko, ayaw ko na ng Kongreso. Kailangan revolutionary government na lang tayo. Isang tao na lang ang nagmamando. Para kung meron mang anomalya, isang tao lang bibitayin natin. Pero mo kung 300 bibitayin natin, napakarami. At saka kung may anomalya, 300 mahigit din ang anomalya. Kung revolutionary government, isa lang. Kaya-kaya natin bitayin ng isang pangulo na hindi tutugon sa binigay na responsibilidad sa kanya ng saligang batas. Si Maristel Andrada ay may tanong sa inyo, Attorney Sal. Sinasabi niya malaki raw ho ba? Kasi nababanggit po ninyo yung revolutionary government. Mag-a-appoint na lamang ng mga opisyal para gampanan po yung gap kung ma-abolish man ng Senado at Kamara. Malaki raw ba matitipid sa pamahalaan kung magkagayon man? Kasi di ba dumadaan, Attorney Sal, lahat ng pondo sa upper and lower chamber. Well, definitely kasi doon lang sa magkano ba nagagastos natin sa pag-create ng isang kongreso. Hindi ba bilyon-bilyon sa sweldo lang. You know, you have to pay the salaries of 300 plus members of Congress plus 24 members of the Senate plus their staff. Hindi ba? Mga gamit nila. Bilyon-bilyon po yun. Pagkatapos, ang gagawin lang naman nila, magpapasa ng batas. Hindi naman nangyayari. Mas marami yung investigasyon, mas marami yung grandstanding, mas marami ang politika. O kaya yung iniisip kong revolutionary government, hindi yung tayo'y mag-aalsa laban sa pangkasalukuyang gobyerno. Hindi yun. Ang iniisip kong revolutionary government ay itinakda sa saligang batas. Papaguhin natin ang saligang batas at bibigyan natin ng power of legislation yung mismong presidente. Parang panahon ng nasirang Marcos at saka nasirang Cory. Dalawa ang power nila nung sila mag-take over bilang presidente. Merong executive, meron pa legislative. Kaya mas maganda yun. Walang gastos, walang politika. At wala nang, kasi public knowledge naman, binanggit ni VP Sara, wala nang manghihingi ng kickback, Attorney Sal. Sa mga proyekto, isa pa yun. Walang i-kickback, wala nang kongreso eh. Naku po. Well, alam mo, yung zero budget, habang totoo na never nangyari yan, pwedeng mangyari yan. Hindi naman po pwedeng hindi mangyari ang isang bagay na hawak ng kongreso. Pero, meron tayong tinatawag na habang may karapatan ka, may kapangyarihan ka, hindi mo pa pwedeng gamitin ang iyong kapangyarihan at karapatan para abusuhin mo yan. Kaya nga meron tinatawag na grave abuse of discretion. Kasi yung discretion, ang ibig sabihin ng discretion, karapatan mo at nasa sayo. Kung tatanggalan mo ba ng budget, babawasan mo, o idadagdag mo ang budget. Pero pag ikaw naman walang hindi reasonable yung ginawa mo, gaya ng zero budget ka. Ba't ka mag-zero budget? Isang posisyon yun sa gobyerno na merong function yun. Bilang Vice Presidente, dapat meron kang ginagawa. Kaya alam mo, may panukala ko dyan, MJ. Noong pa, sinasabi ko na dapat, kasi sa saligang batas, yung binasa mo kanina, sabi mo, hindi siya yung discretion na whether yung isang vice presidente ma-appoint na miyembro ng kabinete. Dapat, ang saligang batas, tama yung panukala ni yung pinapanukala ni Senador Padilla, Robin Hood. Karoon tayo ng pagbabago ng konstitusyon. At yan ang dapat na baguhin, yung posisyon ng vice presidente. Dapat sa saligang batas, lagyan mo talaga ng posisyon ng vice presidente. Maliban pa sa vice presidente ka, naghihintay ka na mamatay o mag-resign o hindi na kayang mag-function ng isang presidente bago mag-take over ka. Habang naghihintay ka sa ganun, kailangan meron kang talagang function. Dapat nakalagay sa saligang batas,
member ka ng cabinet immediately upon assumption. Or o kaya, gayahin natin ang mga Amerikano. Sa Amerika, ang vice presidente nila, siya ang presiding officer ng Senado. Siya ang bossing sa Senado. Presiding officer siya kahit na hindi siya senador. Ang vice president doon, automatic presiding officer ng Senate. So may trabaho. Kaya dapat talaga, para mawala sa politika, may budget. Isa pang panukalang naisip ko, para hindi magkakaproblema ng mga zero budgeting. Ilagay na rin sa saligang batas, yung budget ng presidente at vice president, merong ceiling. Kumbaga, ang budget ng presidente at vice president, depende sa kalakaran, kung anong takbo ng ekonomiya. Eto, halimbawa, 5 bilyon ang budget ng presidente. Pwedeng tumaas pero wag nyo nang ibaba. Para wala ng problema. Dapat ganyan kasi kung hindi mo gaganunin, ang mga politiko natin ang gagaling. Pagkaaway ka talaga sa politika, wala. Sira, diskarte lahat. Puro sariling ambisyon ang inaatupag at interes. Attorney Sal, marami rin nananawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers din na nagko-comment sa ating social media na dapat raw televised at well-publicized yung mga changes na nangyayari po sa Bicameral Conference Committee. Ang nangyayari na po kasi parang lumalabas na black ops at sila-sila lang closed door meeting ang nagbabago po sa mga final details para po sa taunang pondo na kanila pong binabalangkas at binubusisi at ipinapasa. Matagal ko nang sinasabi ang kontrang-kontra ako sa bicameral conference. Diba? Kahapon na sinabi ko, pinag-usapan natin yan. Sabi ko, yung bicameral conference, para sa akin, bilang abogado, yan ay unconstitutional. Sapagkat dumaraan sa isang maliit na grupo, yung pinag-usapan na doon sa Kamara de Representante at Senado. Nagkausap na sila. Pagkatapos, may maliit na grupo na kumakatawan doon sa dalawang sangay, pag-uusapan nila kung anong tatanggalin, ano yung dadagdag. Hindi po pwede yan. Walang pumupunta sa Korte Suprema para i-declare yan unconstitutional. Dapat wala na yan. Kung ano, yung napag-usapan sa Kamara, sa Senado, dapat yun ang ma-aprobahan sa plenaryo. Huwag nang babaguhin ng ilang tao. Attorney, may poll kanina ang ating palatutunan, yung Pulso ng Bayan. At ang tanong doon, pabor ba kayo, mga Pilipino, mga kababayan, at tapyasan po ang 2025 budget ng OVP? Sagot ng viewers, hindi, 98%. Dalawa lang ang yes, pumabor. At may 1% lang ang hindi pa nila masasabi yung kanilang posisyon. Mahigit sa 2,000 yung bumoto sa ating poll. So meaning, by that alone, masasabi natin, Attorney Sal, na hindi talaga approve sa taong bayan yung ginagawa ngayon sa Office of the Vice President. How much more kung magkakaroon pa siguro, Attorney Sal, ng mga survey in the coming days ahead? Sa akin, hindi na kailangan ng survey. Kagamitin mo lang dyan, sentido común. Pag may posisyon ka, kailangan may budget ka. You don't need a survey to approve or disapprove. That's common sense. You need money to fund services. You need money to fund projects. You need money to fund whatever projects you have in mind to serve the people. Ganun lang kasimple yun. Last Wednesday, Attorney Sal, ay ginunita po ng buong mundo yung malagim na terror attack on 9/11. At meron pong mga column, ang ilang sa mga batikang kolumnista dito sa Pilipinas. At may nagsabi doon na parang meron daw tayo, Attorney Sal, na political 9/11 na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lalo na yung mga abuso na nangyayari dyan sa House of Representatives na naiiba na yung mandato ng mga mambabatas. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal, na ginagamit yung contempt powers on massive attacks? Kasi kahapon, mayroon na naman pinakontempt ang Quad Committee at nagsasabi na parang lumalabas, pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo, iko-contempt ka namin. Attorney. Pwede ka naman pumunta sa Korte Suprema kasi gaya ng sinabi ko, whatever right or power you are given by the Constitution, and that power or right cannot be gravely abused. Meron nang dinala sa Korte Suprema yan, may kinontempt.
Pero sabi ng Korte Suprema, ay, mali ang ginawa mo yan, hindi pa pwede yan. Takbo kayo sa Korte Suprema. Meron din ako nabasa, Attorney Sal, na sinabi po ni Cito Beltran na it seems na meron daw ngayon at kinababahala nila na yung nagkakaroon tayo ngayon ng defeated spirit of Filipinos. Imagine, kung yung may kaya daw sa buhay ng mga Pilipino ay patuloy ang plano ng mga ibang bayan, no? O ang iba ng ibang bayan sa paghahanap po ng mas mainam at mas komportableng kabuhayan o buhay, ano na naman kaya ang imagine daw kung ano ang pag-iisip, no, or lagay ng mga ordinaryong Pilipino. Yung may mga kaya, nag-aabot pa nga, iniiwasan, no, umiiwas sa Pilipinas. Pero yung mga walang kaya, parang meron daw ganong, ano ngayon, attorney, atmosphere sa bansa. Malabo naman yung kanyang mga pag-a-analyze na yun. Unang-una, yung mga ordinaryong tao, hindi isipin yun. Ang ordinaryong tao iniisip. Number one, hindi sila nakakapag-aral, walang edukasyon. Dapat libre edukasyon. Number two, yung gamot, yung ospital. Number three, yung pananamit nila. Number four, yung pagkain sa araw-araw. Pag yun nanggawa mo na para sa kanila may iisip yung pag-iibang bayan, pagliliwaliw. Yun. Masyadong mababaw yung analysis ni Cito. Attorney Sal, meron ka bang napapansin na pag-iral ngayon ng, kumbaga, soft state? Kasi by definition, yung term daw, Attorney Sal, na soft state is characterized as a general lack of social discipline, signified by many weaknesses, deficiencies in legislation, and in particular in law observance and enforcement. So, pag meron daw soft state, yung corruption daw matindi, a phenomenon that seems generally on the increase. Meron ding isang kolumnista na nagsulat nito, Attorney Sal. Meron bang soft state ngayon sa bansa? Wala yung mga soft, hard, mga kung ano-anong state. Pinag-uusapan dyan, alam mo, yung korupsyon. Kasi ang korupsyon, saan ba nangyayari ang korupsyon? Doon sa mga nahahalal sa kapangyarihan. Yung mga nahahalal naman, ina-appoint yung mga nandyan sa whether executive, legislative, or sa judiciary. Yung mga corrupt na mga opisyal, sila ang nagpasimuno yan. O ang tanong, sino nag-aalala ng mga corrupt? Hindi ba ang taong bayan, ang elektorado? Bakit nahahalal ang mga corrupt? Simple. Balik na naman tayo. Kulang sa edukasyon ang mga tao. Pag yan ay pinag-aral mo at magagaling ang mga takbo ng utak niyan, marurunong, hindi iboboto yung mga walang yan. Ganun lang ho kasimple yun. Pag wala ng korupsyon, di ba ayos ang takbo ng Pilipinas? Ayos ang pamamalakad ng lahat. Kasi edukado. Ang number one example dyan ay ang Singapore. Yan si Lee Kuan Yew, nung naging presidente, ang una niyang ginawa, pinag-aaral niya lahat ng Singaporeans. Edukado lahat yan. Kaya tingnan mo sila. Siguro mas mainam din, Attorney Sal, na isama yung voter education sa basic curriculum. No? May voter education. Mali yan. Ang mahalaga, pag-aralin mo muna lahat ng Pilipino, edukasyon mula prep hanggang college. Kailangan maging edukado ang mga Pilipino. Yan ang number one na solusyon ng lahat ng problema ng ating bansa. Pag yan ay nagawa mo, papunta tayo lahat sa pagunlad ng ating bayan. Oo, mainam na ginawa niyan ang mga pundasyon, mga ganyan, Attorney Sal, yung free tertiary education, no? Na tinatamasa ngayon dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay maganda. Diyan, meron din akong puna dyan. Matagal din sinabi kahit kay Presidente Duterte. Maganda yung pinirmahan mo. Pinirmahan mong free education. Ang problema, nung sinuri namin yan, o sinuri ng mga marurunong, tinignan nila, free education na college. Naku, yung pala nakikinabang, yung mga mayayaman, yung mahihirap, hindi. Bakit? Sapagkat bago ka magkaroon ng free college education, kukuha ka muna ng entrance examination. Bagsak ang mga mahihirap. Ang nakakapasa yung mga
pinakamayayaman at mga nasa middle class, upper middle class. Bakit? Sapagkat handang-handa sila mula sa pagkabata. Magandang edukasyon nila. Samantala yung mahihirap, kulang ang edukasyon, kulang ang pera, kulang ang pananamit, kulang ang pamasahe. Kaya hindi ready ang kanilang mga utak. Kaya bagsak. Ang nakakapasa lang sa kanila, wala pa yatang 7%. Yung 93% comes from the highest, richest families in the Philippines as well as families in the upper middle class. So yan ang problema. Kaya dapat baguhin yan. So isulong... Ibigay natin ang budget. Dami natin pera eh. Hinanakaw lang. Papag-aralin natin ang buong Pilipinas na libre. Yung mayayaman naman, hindi magpapalibre yan. Gusto nila yung mga private. dapat ganyan yung mga talakayan sa Senado, Attorney Sal. Hindi yung mga POGO, EJK, sa Kamara, no? Babaw Ay, hindi nila... Okay. Yung iniisip mo, hindi nila gagawin yun. Alam mo bakit? Gusto nilang manatili na ignorante ang mga Pilipino para manatili sila sa kapangyarihan. Kasi, pag edukado na, yung mga tao dyan, ng mga corrupt, mga puro pang sarili, hindi lalabas yan. Hindi iboboto ng mga tao. Hindi sila madadala sa impluensya, ang mga botante, hindi madadala sa pananakot, hindi madadala sa utang na loob, hindi madadala sa pakiusapan, hindi madadala sa bilihan. Yan ang kagandahan ng isang edukadong elektorado. Pagmasa na pagsalat, madaling madala kasi ang kanilang intellect hanggang doon lang eh.